Hello people! Gawa tayo ng pandesal. Medyo nag-crave lang tayo ng pandesal dito and marami tayong discard. Ito yung discard natin, meaning ito yung pinagtatanggal natin sa ating sourdough starter bago tayo mag-feed. Yung mga discard, nilagay ko sa isang bote and then nilagay ko sa refrigerator. Gumamit ako dyan ng isang cup ng discard starter and 1 cup warm milk. Pwede ding water and then maglagay kayo ng powdered milk. Itong recipe na to, wala tong sinusundan na recipe. Tamang kutob-kutob. Naglagay ako ng 2 eggs dahil small eggs yung meron kami dito. Then nag-add ako ng half cup ng white sugar and naglagay tayo ng 1 teaspoon ng salt. Nag-add ako ng 1 teaspoon din ng yeast dahil yung ating starter ay hindi yan active, unfeed yan. So, kailangan natin yung yeast. Then, naglagay ako ng 3 3/4 cup ng all-purpose flour. Pero yung yeast dyan, 1 teaspoon lang naman, konti lang. Napansin nyo, inon ko yung oven to warm. Pina-warm up ko lang yung oven kasi nga, gusto ko siyang umalsa ng maayos and malamig yung kusina namin. Kaya usually pagkagagawa ako ng bread dito, pina-warm up ko yung oven and then pinatay ko. Saglit lang naman yung naka-on. And pagka mag-warm na, papatayin ko na siya and habang nagmamasa tayo dyan ng dough, warm na yung ating oven. Dyan ko siya ilagay sa loob para for 1 hour, mabilis siyang umalsa. Nung nabuo na yung dough, nag-add ako ng 1/4 cup unsalted butter, room temperature. Meron naman kaming machine, pero sa mga oras na yan, gusto ko lang talagang maghirap. Yung baking mat, medyo nahirapan ako pagka mag-knead ako ng dough. So, naghanap ako ng paraan. Meron tayong pagganyan na ano bang tawag dyan? Hindi naman yan chopping board. Pang serving yan ng kung ano-anong mga pastry. So, ginamit ko yan para may silbi naman siya. Kaya yun yung pinagmamasahan ko until magkaroon tayo ng dough na smooth and elastic. Ginawa ko to kasi medyo marami na rin tayong discard and medyo nag-crave din tayo ng pandesal. Anyway, sa mga nagtatanong dyan sa comment section, yung ating live starter, nilagay ko lang yun sa counter, hindi ko nilagay sa refrigerator and pinifeed ko siya daily. Isang beses lang sa isang araw ko pinapakain yung starter ko pagka dito lang sa counter or room temperature. Pero pagka feeling nyo na hindi naman kayo magbe-bake sa coming days or bukas, sa susunod na araw, pagka feeling nyo magpahinga kayo sa baking, pwede nyo ilagay yun sa fridge and i-feed nyo once in a week. Ayan, pagka smooth na yung dough natin, elastic na siya, ilalagay natin yan sa bowl and palsahin natin yan ng 1 hour. At dahil sa malamig yung panahon nga and malamig yung kusina namin, nilalagay ko yan sa oven. And yung ating oven ay parang ano na siya, medyo mas mainit na siya kaysa sa labas ng oven. Kung meron naman yung oven nyo, meron namang ilaw, pwede nyo i-on lang yun, hindi nyo na i-warm. Ilaw lang and then okay na yun siya. Or most of the time, lalo na pag sourdough, yung ginagawa ko ay nagtatabi ako ng mainit na tubig, nilalagay ko sa kaldero para mainit yung oven, para warm lang siya ba. Yung ating pandesal, very smooth yung ating dough, kaya alam natin na malambot yung ating pandesal. So, pwede nyo gawin to sa ibang bread kung gusto nyo ng mas sweet na dough or kung gusto nyo gawin sa ibang tinapay, ito na klaseng tinapay, pwede nyo magdagdag kayo ng asukal. Yung ginawa ko dyan, yung iba ay minuldi ko na pa circle, yung iba naman ay as is lang pagka-slice, idiretso ko ng i-coat sa breadcrumbs. Yung mga starter na discard, marami kayong magagawa, cookies, biscuit, or itong pandesal. Pwede nyo rin itong gawin na ano yung discard nyo. Pwedeng gawin nyo na dinner rolls. Idinabi ko na yung mga discard mula nung alive na or established na yung ating sourdough starter. Na-establish yung aking sourdough starter nung 12 days old siya. So, from day 1 until day 9, hindi ko siya kinip yung discard natin, tinatapon ko kasi hindi pa yun siya safe. Then, pinaalsa ko yun ng 1 hour uli yung ating pandesal bago natin ipibake para umalsa na siya, mag-double na yung size para malambot yung ating tinapay. Maghintay tayo talaga ng tamang panahon. Tamang proofing, hindi tayo kailangan magmamadali. Binake ko yun ng 325 Fahrenheit ng 18 to 20 minutes. Nasa baba lang po yung apoy ng aking oven sa mga nagtatanong. 120,000. Gusto ko siyang tikman pero sobrang init. Busog pa kami. Init talaga siya.
Yay! Gusto kong tikman anong lasa dahil di ba may sourdough ano to. Tingnan niyo yung texture niya. This is the pandesal, tamang kutob-kutob. But it's good. It's good. Chewy and mainit siya. Butter. Kagagain lang natin mga jay. Tama yung pagkatusta niya sa ilalim at sa ibabaw. It's really, Meron akong box. Buti na lang hindi namin tinapon to. Parang totoong pandesal sa atin. Sa harap ng simbahan may pandesal. Nakalagay dito. Wala lang, trip ko lang. Kasi diba kakakain lang namin, so hindi kami makakain. Gusto ko siyang kainin ngayon. Mainit pa talaga siya. Very soft. Chewy and soft. Perfecto. Parang ito yung magiging baon ng mga bata bukas. Tapakin natin.